Ang pagnimisyon ay laman ng puso ng Diyos. Bilang mga mananampalataya, kailangan nating sundin ang Great Commission. Narito ang programang The President's Report. Bibigyan tayo ng ulat ni Dan Andrew Cura ukol sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines at kung paano tayo maaaring maging kabahagi sa ministeryo ng pagpapahayag ng mabuting balita sa pamamagitan ng radyo. Ano ang gagawin mo kung biglang niyanig ng Panginoon ang iyong buhay? Gaya ng malakas na hangin na umiihip sa mga patay na dahon ng isang puno, maaari ding alisin ng Panginoon ang mga maling bagay, sitwasyon at pangyayari sa ating buhay upang mas lumalim pa ang ating relasyon sa Kanya. Ngunit kapag dumating na ang panahong ito, kaya ba nating isuko ang lahat at ilagak ito sa Kanyang paanan? Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Ito ang inyong kaibigan, si Dan Andrew. Ngayong araw po, samahan po ninyo ako at pakinggan natin ang isang kwento ng pagbabagong buhay mula sa isang tagapakinig natin ng 98.7 DYFR-FM, The Life-Changing Radio sa Cebu City. Maligayang pakikinig po sa ating programang The President's Report. Nagsimula ang paglalakbay ni Joseph kasama ang Panginoon noong 2006 nang unting-unting bumagsak ang kumpanyang tinulungan niyang itinayo. Para sa baguhang negosyanteng gaya niya, napakahirap na panahon iyon. At dahil unti-unti na silang nalulugi, pinilit niyang pagkasyahin ang natitira niyang pera upang mabuhay. Noong mga panahon din yon, katatapos din niya at ng kanyang kasintahan na ipagdiwang ang kanilang ika-5 anibersaryo. Subalit pati ang kanilang relasyon ay tila nayayanig din. Dahil sa pagkakasabay-sabay ng mga problemang ito, nawalan ng pananampalataya si Joseph. Lumayo ako sa aking pamilya. Mas minabuti kong mapag-isa. Palagi na rin kasi kaming nag-aaway ng girlfriend ko at sinisi ko ang mundo sa mga problemang dumating sa akin. At dumating nga ang kinatatakutan ni Joseph. Nalugi ang kanilang kumpanya at nakipaghiwalay rin ang kanyang kasintahan. Sa puntong iyon, alam niyang nawala na ang lahat sa kanya. Galit at bigo, gusto na niyang wakasan ang kanyang buhay noong araw ring iyon. Ngunit sa gitna ng sakit na kanyang nadarama, ipinaalala sa kanya ng Espiritu Santo ang isang billboard na nakita niya sa daan ng Banilad-Talamban Road patungong Cebu City. Pagkaikot pa lamang ng kanyang pihitan sa 98.7 DYFR-FM Cebu City, The Life-Changing Radio, tumama na kaagad ang awiting You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Nagsilbi itong panggising sa kanyang pagkalugmok. Alam niya na sa oras na iyon ay kinakausap nga siya ng Panginoon. Tunay ngang nangusap sa akin ang mensahe na para bang yung broadcast ay ginawa para talaga sa akin lamang. Umiyak si Joseph sa Panginoon na parang isang batang desperado sa kalinga at pagmamahal. Inilabas niya ang lahat ng kanyang pagdadalamhati sa Panginoon. At sa buong araw na iyon, wala siyang ginawa kundi makinig sa DYFR. Hinipo ng mga awitin at mensahe ang kanyang puso. Ngunit pagdating ng gabi, matinding kalungkutan na naman ang bumalot sa kanya. Sa pagkakataong ito, tuluyan na siyang lumapit sa Panginoon para humingi ng tulong at saklolo. Sa puntong iyon, kinuha ko ang aking Biblia at dinala ako sa kanyang salita sa Isaiah 43.
Tunay ngang inaliw ng Panginoon ang aking puso at sinabi niyang kahit kailan ay hindi niya ako iniwan. Lumipas ang mga araw at linggo, lalong umasa si Joseph sa Diyos. Araw-araw, binabasa niya ang kanyang Biblia at patuloy siyang nakikinig sa mga awitin at mensahe ng DYFR-FM. Ang mga awit at mensahe sa radyo ang tumulong upang maibsan ng sakit at pait na aking naramdaman. Ngayon, dala-dala ko ang aking Biblia saan man ako pumunta. Napakasarap basahin at pagbulay-bulayan ng kanyang mga salita araw-araw. At gaya ni Job, ibinalik ng Panginoon ang lahat ng kinuha niya kay Joseph. Nakahanap siya ng 2 trabaho sa loob lamang ng 7 buwan. At ang pinakamaganda pa rito, naayos muli ang relasyon niya sa kanyang kasintahan. Lahat ng mga pagpapalang ito ay dumaloy mula nang isuko ko ang aking sarili kay Jesus. Oo, marami pa ring mga hamon, subalit alam ko na kasama ko ang Panginoon. Dahil dito, lagi akong magtatagumpay. Ngayon, patuloy akong namumuhay ayon sa kanyang nais. Patuloy kong inuuna ang kanyang kaharian at kaluwalhatian. Siya ang una sa aking buhay. Lahat ng mga ito ay hindi sana nangyari kung hindi ko napansin ang billboard sa Banilad. Paalala na mayroong nagbabantay sa atin at naghihintay na ilagak natin ang lahat ng mga pasanin natin sa kanya. Makaaasa tayo na aabutin tayo ng Panginoon sa panahong nababalot tayo sa kadiliman at kalungkutan. Hindi siya nag-aatubiling tugunin ang ating mga pag-iyak. At binibigyan niya tayo ng kapayapaan na di natin lubos na mauunawaan. Oo, hindi natin maiiwasang questionin ang kanyang pamamaraan, maging ang mga pangyayari na dinadala niya sa ating buhay. Ngunit sa lahat ng ito, nananangan tayo sa ating makapangyarihang Panginoon. Ang kailangan lamang nating gawin ay magtiwala at sumunod sa Kanya. Sa pagtatapos ng ating programa, nais kong ibahagi sa inyo ang isang pahayag mula sa Aklat ng Isaías, Kabanatang 41, Talatang 10. Ako'y sasa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig ngayong araw na ito. Muli ako po ang inyong kaibigan si Dan Andrew para po sa The President's Report. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Inyong napakinggan ang The President's Report na inihatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company Philippines at ng 1143 DZMR, your missions radio. Kung nais ninyong maging katuwang sa pamamagitan ng pananalangin o praktikal na pamamaraan, tumawag sa 650-0859 at hanapin si Jasmine Rojas o Cyril Delfino. Maaari rin ninyong bisitahin ang aming website sa www.febc.ph. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng ating Panginoon sa inyong pagsuporta sa gawaing pagmimisyon.